Magandang buhay po mga katare. Welcome to Bike Day Tari 101. Don't forget to like and subscribe and press the notification bell para po ma-updated po kayo sa mga new uploaded video ko po. Mga katari, ang pag-usapan po natin, bakit nga po ba may mga hindi natin inaasahang pagkakataon, may napuputol na tari o natitiri. Alam niyo po mga katari, masakit po yan sa isang tari maker na maputulan sila kasi po oras na kumalat po ang balita at lalo pa kung mabali ang kanilang tari sa mga prestiyosong mga labanan, may pangalan po nila yung nakataya doon, yung reputasyon nila. At talagang napakabigat po yan pag sikat ka ng tari maker at ikaw po ay naputulan. Alam niyo po mga katari, mga kasabong, hindi po talaga may iwasan na may maputol na tari o materis. Dahil nga po, ang sabi ko po sa inyo, hindi po ginawa, wala pa hong bakal na ginawa sa current commercial na circular saw o hacksaw na talagang ginawa po para sa tari. At meron po tayong mga kaibigan na nagsisimula na magsaliksik na gumawa na talaga ng bakal na para sa tari talaga, sa manok laban. Alam niyo po kasi mga katari, alam niyo po, ang mga tari po kasi hindi natin talaga makikita yan, no? Yung ito katulad nga sa panlabas ng anyo, makikita nyo na maganda, swabe, no? Maayos ang pagkakagawa. Yan po, control po yan ng tari maker, yung paggawa niyan, yung talas, yung hubog, no? Pero yung loob po ba ng loob po ng bakal, yun po yung tinatawag natin ng mga metal grain, no? Yung metal grain po yan, hindi yan makikita yan ng naked eye. Kahit anong tingnan na, so yan yung may matinatawag natin mga air hole na oras na natapat kayo yung bakal na yun, no? Circular to yan o hacksaw at natapat sa'yo na yung kanyang metal grain ay may mga air hole at doon natapat, sigurado po yan mga katari, mga kasabong, putol po ang tari niyo. Kahit po napakagaling po nung tari maker na gumawa, pero dahil nga po sa metal structure grain ng bakal, hindi mo makikita yan ng naked eye. Kaya ngayon meron po tayong mga kaibigan na gumagawa na po ng mga bakal na talagang para sa tari, no? Alam niyo po yung mga katari, mga kasabong, naalala niyo po yung sinasabi ko, yung forged steel. Yung forged steel, no? Yung aking Sintero de Pesa, ang aking Sintero Pinoy, bakal po yan, no? Blacksmithed ng panday, no? At pag sinabi natin blacksmithed, pinupok po yung bakal. Ano po ba yung purpose, no? Bakit po pinupok yung bakal? Para ho maging intact yung mga metal grain, no? Kaya kung magkakaroon nga ng mga tari na ang gagamitan ay yung powder metallurgy, medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan na may iwasan na natin yung pagputol ng tari o maputol ng tari. Pero until now, sinasaliksik pa yan at research, no? At may mga ilan tayong mga kaibigan na may kakayahan, na may kapital na mag-research dyan at maging totoo na yung research and development nila, no? At lalong magiging mas mahirap ang labanan ngayon dahil nga sobrang talas at tibay ng tali natin, at meron pang mga tao o mga ahensya na nagsisimula na magsaliksik kung paano makagawa ng tari na talagang para sa pangsabong, no? Na pangsabong. Ngayon mga katari, si Bike Day po, nagsubok po tayo ng Damascus, no? Damascus blade. At I would say medyo in terms of yung kanyang
yung kanyang tala sa tibay, nandun na rin po, no? At I would say yung according sa binilang ko ng itong Damascus na to, masiksik yung kanyang mga metal ring. At nasubukan ko na rin po sa labanan nito, at hindi naman ako pinayaan itong bakal na to. But anyway, sabi ko nga mga katare, abang-abang ko pa rin yung isang kaibigan natin na maglalabas ng powder metallurgy, no? Powdered metal, no? Kasi mas mas siksik, no? Kaya paminsan, kaya po sabi ko nga sa inyo mga katari, kaya mahal yung tari ni Vice J, yung tari ko, yung Sintero de Pesa. Kasi nga po, blacksmithed, gawang kamay ng tao, no? Hindi yan, yung sa akin kasi hindi inassemble, no? Yung kasi yung mga current na tari ngayon, parang inassemble lang, no? Meron kang pre-cut blade, may garol ka, idugtong mo, hihinang mo, patalasin mo, tari na, no? Pero yung atin, yung aking Sintero de Pesa, aking Sintero Pinoy, pinanday yan, no? Kaya mahal, no? Kaya paminsan po, wag po kayong aasa na mura yung binili nyo tari, ganun kakawality ng Sintero de Pesa, Sintero Pinoy. At meron naman po na meron talagang ikamahalan ng tari na inassemble lang, no? Dahil nga po yan para sa akin, kaya may mga nagkakaganyang mga pangyayari. Yung number one, sabi ko, yung hindi mo talaga nakikita na tari maker yung metal grain sa loob ng bakal, no? So kaya oras na may mga air hole yan sa loob, sigurado po bali po ang tari nyo. Pangalawa, pag medyo na-sacrifice na po yung quality over quantity, o lalo yung mga commercial tari maker, marami na pang marimihan yung gawa nila, voluman, no? Kaya paminsan kompromiso ang quality control. Kaya sabi ko mga katari, mga kasabo, mas maigi na ho na ako, katulad ako, passion ko lang naman po ang tari, at meron tayong tari maker na gumagawa ng mga tari ko, no, na binibenta ko, no, na sigurado ako na hindi ako sasablay, no? At iba yung partnership namin ng kaibigan ko, no? Sa Amerika yun, kung tayo umuwi lang dito yan, no? O, kasi mayaman na yung kaibigan ko, umuwi lang ako once a month or twice a month, no? Sakto dahil passion lang niya yun, hobby lang niya yun, papagawa ko ng tari sa kanya. Kaya masasabi ko na iba talaga yung gawa ni Vice J. Kaya ang sabi ko nga, ang tari ko ay Vice J Powerhouse Blade. Ito yung mga katari, no? Sana yung mga kapatid natin sa industriya, no? Huwag nyo naman masyadong dikdikid yung mga napuputulan ng tari, hindi yun nila kagustuhan yun. At yung mga nagkabit naman ng tari, no? Medyo lalo yung mga mananari, medyo na bago po yung tari nyo, hindi yung, kaya nga alam nyo po mga katari, mga kasabang, baka nakalimutan nyo na. Nung unang panahon po, meron pong sistema na pag ang manok, naglaba ka ng manok na hack pipe at naputulan ka, tinatabla po ng sabungan yan, no? Kasi nga po, yung nagpatali ng manok, nagpatali sa house gapper, no? Yung house gapper ng sabungan, no? So siyempre pag house gapper ka, tendency gamit na gamit yung tari mo, no? At kung swerte mo, kung yung house gapper mo na pinatarian mo, may kakayahan na bumili ng tari once a month or twice a month. So makakasiguro ka na bago yung tari niya. Kaya paminsan, nung unang panahon, sistema po ng pag napuputulan o natitiris, tinatabla po yan. Yung pag natiris o naputulan. Pero ngayon, hindi na ata pinapractice yan, no, yung ganyang sistema. At pero dapat siguro kailangan ibalik ka kasi kawawa yung yung nagpatali sa house gapper kasi hindi naman niya alam kung gaano ka bago yung tari niya, baka luma na, diba? So, pero pag derby, normally pag derby, yan po yung kahit maputulan o materis, ay tuloy ang laban. Dahil nga po, kadalasan yung derby, may personal na dala yung
manglalaban ng manok ng sarili niyang mananari, no? Kaya yan, inaalaw yan. Ibig sabihin, may control tayo dun sa taring gagamitin dahil nagdala ka ng sarili mong mananari eh. Diba? Normally, minsan nga, pagkabitan ka, bibilang mo pa ng tari yung mananari mo. At sigurado ka, maganda yung taring gagamitin mo, no? So, mga katari, hindi natin may iwasan aksidente, pero ang masasabi ko lang, merong quality control, no? Saka at the same time, merong swertihan din, no? Or na hindi matapat sa'yo talaga yung bakal na may air roll, eto, das ka, no? Yung kanyang metal yung hindi masyadong siksik, no? Ito, das ka. At siyempre, kung gusto mo ng taring matibay, katulad ng tari ko, no? Back gauge, power hot blade, Sintero de Pesa, Sintero Pinoy, yan po, sigurado ako pinandayan. So, siksik ang kanyang metal grain sa loob ng kanyang bakal. So, mga katari, mabuhay po kayo. Good luck po sa mga laban natin. Have a nice day po, mga katari.